Malungkot na sinalubong ng ilang taga-Borongan, Eastern Samar ang Pasko. Sa yung mga nawala ng mahal sa buhay sa panalasa ng Bagyong Ruby, ilang linggo lang ang nakakalipas. Makibalita tayo kay Jay Sabale. Tila na nadya ang panahon. Pasko pero umuulan sa Borongan, Eastern Samar. Mistulang paalala ng mapaminsalang Bagyong Ruby. Bagyong dahilan ng pagtangis ng magkakapatid na afable. Mahigit 3 linggo pa lang mula nang pumanaw ang kanilang mga magulang dahil sa bagyo. Kinakamay nila ang lupa, hinihimas ang lapida at inaayos ang bulaklak. At mahigit 1 linggo mula nang sila'y ihimlay. Kaya damang-dama pa ng magkakapatid ang sakit ng maulila. Hindi tulad ng mga nakaraang Pasko, hindi na sila kompleto ngayong taon. Si Hamil, madalas tulala. Nanginginig naman sa ilang pagkakataong aming siyang nakausap. Hindi ko malaman kung sinong uunahin ko iligtas yung mga anak ko, sila nanay at saka si tatay. Dahil lang sa bagyo, diyan kami nagkaiwalay. At sa tuwing uuwi sa tinitirhan, lalo nilang naaalala ang mga magulang. Itinayo kasi ito sa lupang dating kinatitirikan ng mga bahay ng ama't ina na winasak ng bagyo. Ang panganay na si Mateo, nagpapakatatag para sa kanyang mga kapatid alinsunod sa bili ng ama. Mabigat to kasi nung mawawala na yung hininga at tatay ko. Sabi sa akin, alagaan mo raw yung mga anak mo, mga kapatid mo, intindihin mo. Hindi ko naman ano kasi parang wala ko sa sarili dahil sa nangyari sa kanila. Pero hindi pa lubos sa pagluluksa hanggang hindi na ilalagak sa maayos na puntod ang labi ng mga magulang. Habang silang mga buhay, umaasa naman sila sa minsanang pagdating ng relief. Jay Sabale, GMA News.